lasenggo ka, irresponsable kang ama, utusay ka ng Diyos, magpakarami. Ayaw nga ng Diyos ng masama eh. Pinutol nga lahat yung kasamaan na yun eh. Alam niyo ba kung sino yung inutusang magpakarami? Yung bawal ang baboy. Eh, kanino bawal? Pakinggan nyo. Salamat po sa Diyos sa pagkaunawa ko po dito. Hindi po pala lahat ng nakasulat sa Biblia ay susundin natin. Halimbawa po ito yung kay Noe. Specific po pala iyon. Sinabihang humayo kayo at magpakarami. Dito maraming namamali base po sa aking experience. Hirap na sa buhay, nagpaalaan na akin pa. Hindi ko alam kung expression lang nila ito. Pero realidad kasi ito. Siguro okay lang magparami yung kaya mong ibigay yung pangangailangan ng pamilya mo. Kaya mong kandiliin, higit sa lahat matuturuan mo sila sa aral ng Diyos. At yung tungkol po sa pagkain na may mga bawal sa mga taga-Israel po pala ito. Inutos sa panahon po ni Moises. Meron po kasing mga relihiyon nagtuturo pa po nito. Sa ngayon, masarap kayang kumain, maraming masasarap na pagkain. Basta wala ka lang sakit, lalo na po yung lechon. Ingat ka lang, baka taasan ka ng presyon, ma-high blood ka. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Kaya pala pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, pinalitan na din ang kautusan. Ito yung experience ko din ito. May mga relihiyon, aral pa din nila itong ikapo o 10%. Biktima din po ako ng aral na ganito. Salamat po sa Diyos na unawaan ko po itong 2 Korinto 9:7. Tungkol naman po sa pangingili ng Sabat, ito po yung lumang libadura, yung ginagawa ng mga taga-Israelita na nagpapahinga po sila sa araw ng Sabat. Ngayon po, si Kristo na po yung ating Sabat. Magpapahinga na po tayo sa mga masasamang gawain. Aalisin na po natin iyon. Susunod na po tayo sa aral ni Kristo. Doon na po tayo makakasumpong ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. JMB, ano naman yung sinasabi nyong sa 2 tanong lumawak ang kaalaman nyo? Tulad ng 10 Commandments, yun ang mga batas ni Moises, halos pang laman pala ito. Sa kautusan po ng ating Panginoong Hesukristo, malilinis yung budhi mo. At pagkatao mo pang spiritual, sapat ito para tayo'y maligtas. Malalaman nyo po itong mga hiwaga at talinghaga at mga karunungan, makinig po kayo. Ipinangangaral po ito sa loob ng MCGI. Bumisita po kayo para mapakinggan nyo din po yung aral. Kayo po, ano pong take away nyo po dito? Pakishare at comment naman po. Salamat po sa Diyos. Sa kinabibilangan ko pong reliyon, pinangingili po namin ang araw ng Sabato, ang Sabado. At may mga pagkain din po kami pinagbabawal na kung naukol po ba dito na upang sundin dahil ito po ay nakasulat sa Biblia? Hindi naman lahat na nakasulat sa Biblia, susundin natin eh. Nakasulat sa Biblia, sabi ng Diyos, magparami kayo, magpalaanakin kayo. Kalatan nyo ang buong lupa. Inutos yung kay Noe. Eh ngayon ba susundin pa natin yun? Ang dai-dai na nga, wala na nga makain ng tao. Siguro dapat ngayon magpakonti naman. Di ba? Marami na eh. Eh ngayon, ang ginagawa ng mga mag-aasawa ng 4, sasabihin, utos ng Diyos ikaw, magpakarami. Ikaw ba inutusang magpakarami? Alam niyo ba kung sino yung inutusang magpakarami? Yung naligtas sa dilubyo, 8. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki, at ang kanyang 3 manugang na babae. 8 sila. Pagbaba nila sa daong, inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo, kalatan nyo buong lupa. O ngayon, ano ibig sabihin? Natatandaan nyo po yung dilubyo universal? Marami ng tao noon, sumama ng sumama. Ginawa ng Diyos, nagpabaha. Pinagawa si Noe ng daong para malipol yung mga taong masasama. Ayaw niya ng masasama, nilipol niya sa baha. Natira 8, matutuwid. Nung makababa na sila sa daong, yung daong ni Noe, inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo. Ano ibig sabihin? Ang gusto ng Diyos dumami, mga matutuwid, kagaya ni Noe. Kaya nga niya inubos yung masasama, yung dai-dai ng tao, nilipol niya eh.
Tinira niya 8. Yung 8 ngayon, ang gusto niya dumami. Eh ikaw naman lasenggo ka, irresponsable ka. Sasabihin mo, utos ng Diyos, magpakarami. Hindi ka kasali ron. Kasama ka dapat bahain para mawala sa mundo. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Nung sabihin ng Diyos, magpakarami kayo, ang gusto niyan dumami yung matutuwid. Hindi yung mga magnanakaw, hindi yung mga drug addict, hindi yung mga lukuluko, hindi yung mga mambababae, yung mga lalakero, hindi yung mga manluloko. Pinatay niya nga lahat yun eh. Yung natirang 8 na matutuwid, yun ang gusto niyan dumami. Kaya ngayon, babasahin mo, lasenggo ka, irresponsable kang ama, utusay ka ng Diyos, magpakarami. Ayaw nga ng Diyos ng masama eh. Pinutol nga lahat yung kasamaan na yun eh. Kaya hindi po lahat ng nasa Biblia, susundin natin. Ganon din naman yung utos dun sa Kapitulo 11 ng Levitico, pakilagay 1 hanggang 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa, alinmang may hati ang paa at baak, at ngumunguya sa mga hayop pa inyong makakain. Tuloy. Gayon may huwag ninyong kakanin ng mga ito na ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Ang koneho, sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Ang liebre, sapagkat ngumunguya, walang hati ang paa, karumal-dumal sa inyo. Ang baboy, narinig nyo yun? Ha? Sapagkat may hati ang paa at baak, ngunit hindi ngumunguya, karumal-dumal sa inyo. Bawal ang baboy. Eh, kanino bawal? Sa Pilipino ba bawal? Taas nga natin uli sa 11:1. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel. Kanino raw po sasabihin? Hindi naman pala sa Pilipinas eh. Sa Israel. Hindi tayo kasali ron. Bawal ang baboy sa Israel, bawal ang daga, bawal ang alimango, alimasag, tahong, bawal. Maraming bawal sa Israel. Pero sa Pilipinas, hindi bawal. Bakit? Kasi yan batas ni Moises. Ibinigay yan sa panahon ni Moises. Pakinggan nyo, 13:39 ng gawa. Babasahin ko uli. Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya'y inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Oh. Hindi na pala effective yung kautusan ni Moises ngayon eh. Sa English, ang pagkakasabi, and by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. So yung batas ni Moises, hindi na po yun ang batas ngayon. Bakit? 7:12 ng Roma. For the priesthood being changed, there is made necessity a change also of the law. Nang palitan ang pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya yung kautusan ni Moises, pinalitan yon. Ano ipinalit? Yung kautusan ni Kristo. Sa panahon ni Moises, ang pagbibigay, ikapo, 10%. Yan ang paborito ng mga pastor ngayon, 10%. Pagdating ni Kristo, anong kapalit? 9:7. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. O di ngayon pala, ang pagbibigay, hindi ikapo. Yung ayon sa pasya ng puso mo. Yan. Kaya may pagkakaiba ang batas noon kaysa sa batas ngayon. Sa inyo, nangingilin kayo ng ikapitong araw, Sabat. No? Sa Kristiyano, ano ay pinangingilin? Lagay natin ang unang Korinto 5. Basahin natin ang versikulo 8. Brother Eli Soriano, the man who holds the key that could unlock the biblical Let us be mysteries. biblical. That's my appeal to my countrymen and to the world. Let us be